Mahal na araw, panahon ng pagninilay, panahon ng pananampalataya, pagmamahal, at pagpapatawad. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang pananampalataya ay nasusubok? Ano ang mangyayari kapag ang pagmamahal ay nauuwi sa galit? At ano ang mangyayari kapag ang pagpatawad ay tila imposible? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ito ang kwento ni Rodrigo Duterte at ang kanyang kontrobersyal na relasyon sa simbahang Katoliko. Si Duterte, kilala sa kanyang pagiging matapang at maapoy na pananalita, ay hayagang pumupuna sa simbahan, sa mga parin nito, at maging sa Diyos mismo. Ang kanyang mga salita, kadalasang may bahid ng galit at hinanakit, ay ikinagulat ng marami, lalo na sa Pilipinas na karamihan ay Katoliko. Ngayon, ating susuriin ang mga bunga ng kanyang mga pahayag. Ating titignan ang epekto ng mga salita ni Duterte, hindi lamang sa kanyang sariling buhay, kundi sa mismong pundasyon ng pananampalataya sa Pilipinas. Ating babalikan ang kanyang mga pinaka-controversial na pahayag, mula sa kanyang pagkuwestiyon sa karunungan ng Diyos, hanggang sa kanyang mga maanghang na pag-atake sa simbahan at mga leader nito. Hindi lamang ito kwento tungkol sa politika o relihiyon. Ito ay isang pagninilay sa kalagayan ng tao, ang pakikibaka sa pagitan ng pananampalataya at pag-aalinlangan, ang mga bunga ng galit, at ang nananatiling kapangyarihan ng pagpapatawad. Habang ating pinagninilayan ang buhay at mga salita ni Rodrigo Duterte ngayong mahal na araw, ating alalahanin na kahit sa pinakamadilim na panahon, mayroon pa ring pag-asa para sa kaligtasan, mayroon pa ring lugar para sa pagpapatawad, at mayroon pa ring posibilidad na mahanap ang kapayapaan kahit sa gitna ng mga unos. Noong 2018, ikinagulat ni Duterte ang bansa at ang mundo sa kanyang mga pahayag tungkol sa Diyos. Hayagan niyang kinuwestiyon ang mismong pagkatao ng Diyos, tinawag itong bobo at pinuna ang kwento sa Biblia ni na Adan at Eva. Sino itong bobong Diyos? Tanong niya. Ang kanyang boses puno ng galit. Lumikha ka ng isang bagay na perpekto at pagkatapos ay nag-isip ka ng isang pangyayari na tutukso at sisira sa kalidad ng iyong ginawa. Ang mga salitang ito, na binigkas ng may labis na galit, ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa Pilipinas na karamihan ay Katoliko. Marami ang naiwang nagtataka kung ano ang nagtulak sa Pangulo sa ganitong pagsiklab. Ito ba ay tunay na pag-aalinlangan? Isang krisis sa pananampalataya? O ito ba, gaya ng haka-haka ng ilan, ay isang manifestasyon ng malalim na galit at hinanakit? Marahil ay nag-ugat sa mga personal na karanasan. Ano man ang dahilan, ang mga salita ni Duterte ay nagkaroon ng malaking epekto. Nagpasiklab ito ng debate tungkol sa papel ng relihiyon sa lipunan at ang mga limitasyon ng malayang pananalita. Higit sa lahat, marami itong Pilipinong naiwang naguguluhan sa kanilang sariling pananampalataya, kinukuwestiyon ang pagkatao ng Diyos at ang mga turo ng simbahan. Hindi lamang sa mga debate tungkol sa teolohiya, limitado ang kritisismo ni Duterte. Naglaan siya ng mga masasakit na salita para sa simbahang Katoliko mismo, isang institusyon na kanyang tinitingnan ng may matinding paghihinala at kawalan ng tiwala. Inakusahan niya ang simbahan ng kukunwari, korupsyon, at pang-aabuso. Umabot pa sa puntong tawagin itong pinakamapagkunwaring institusyon. Ang kanyang mga pag-atake ay madalas na nakadirekta sa mga pari na kanyang inakusahan ng pambababae, pedopilya at kasakiman. Karamihan sa mga pari ay bakla, minsan niyang ipinahayag, ang kanyang boses ay puno ng panghahamak. Ipinangako niyang ibubunyag sila upang dalhin sila sa hustisya. Ipabubunyag ko kayo, magsasampa ako ng mga kaso, banta niya. Ang mga akusasyong ito, bagamat seryoso, ay madalas na ginagawa ng walang ebidensya. Kaya marami ang naniniwala na ang mga ito ay may motibong pampolitika. Ang galit ni Duterte sa simbahan, ayon sa ilan, ay nag-ugat sa kritisismo nito sa kanyang brutal na giyera kontra droga. Ano man ang dahilan, ang kanyang mga salita ay nagdulot ng nakakapangilabot na epekto sa simbahan at sa mga taga-sunod nito. Ang mga pari ay nakaramdam ng panganib, ang kanilang kaligtasan ay nalagay sa alanganin.
Ang mga mananampalataya ay naiwang nalilito at nawalan ng pag-asa. Ang dating sagrado at matibay na ugnayan sa pagitan ng simbahan at ng kanyang kawan ay nayayanig sa kaibuturan. Marahil ang pinakanakakagulat na pangyayari sa magulong relasyon ni Duterte sa simbahan ay noong taong 2015 nang ibuhos niya ang kanyang galit sa pinuno ng simbahang Katoliko, si Pope Francis. Dahil sa pagkabigo sa trapiko na dulot ng pagbisita ng Papa sa Pilipinas, nagbitaw si Duterte ng mga pagmumura at sinabing, "Pope, putang ina ka, umuwi ka na, huwag ka nang bumisita dito." Ang pang-iinsulto na itinuturing na kalapastangan ng marami ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong bansa. Kahit na mga sanay na sa prangka na pananalita ni Duterte ay nagulat sa kawalan ng paggalang na ipinakakita sa pinuno ng simbahang Katoliko. Bagamat humingi ng tawad si Duterte kalaunan, ang pinsala ay nagawa na. Ang insidente ay lalong nagpalala sa relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Vatican at nagpalalim sa hidwaan sa pagitan ni Duterte at ng simbahang Katoliko. Nagtaas din ito ng mga katanungan tungkol sa ugali at kakayahang mamuno ni Duterte, lalo na dahil sa kanyang pagkahilig na gumamit ng mga pang-iinsulto at pagbabanta kapag hinahamon. Ang insidente ay nagsilbing isang paalala sa kapangyarihan ng mga salita, lalo na ang mga sinasabi ng mga nasa posisyon ng awtoridad. Binigyang din nito ang kahalagahan ng paggalang kahit na mayroong hindi pagkakasundo at ang pangangailangan para sa kagandahang asal sa pampublikong diskurso. Hindi natapos sa mga salita ang pag-atake ni Duterte sa simbahan. Humakbang pa siya, hinimok ang mga Pilipino na iwanan ang simbahang Katoliko at bumuo ng sarili nilang mga grupong relihiyoso. Pinunan niya ang doktrina ng banal na Trinidad at idineklara, isa lang ang Diyos. Period. Ang panawagang ito na iwanan ng simbahan ay itinuring ng marami bilang isang direktang pag-atake sa mismong pundasyon ng Katolisismo ng mga Pilipino. Ito ay isang pagtanggi hindi lamang sa institusyon, kundi sa pananampalatayang nagtaguyod sa mga henerasyon ng mga Pilipino. Habang ang ilan ay tiningnan ito bilang isang pagpapahayag ng tunay na paniniwalang relihiyoso, ang iba naman ay itinuring ito bilang isang mapang-uyam na pagtangka na pahinain ang awtoridad ng simbahan at pagtibayin ang kanyang sariling kapangyarihan. Anuman ang kanyang mga intensyon, ang mga salita ni Duterte ay nagkaroon ng polarizing effect sa lipunang Pilipino, lalong naghahati sa isang bansang humaharap na sa maraming hamon. Ang kanyang mga pahayag ay nag-iwan sa maraming Pilipino na naguguluhan sa kanilang mga paniniwala, kinukwestiyon ang kanilang pananampalataya at naghahanap ng espiritual na gabay sa mga panahong walang katiyakan. Ito ay isang panahon matinding relihiyoso at panlipunang kaguluhan. Ang mga bunga nito ay nararamdaman pa rin ngayon. Ngayon, si Rodrigo Duterte ay nasa ibang posisyon na. Hindi na ang makapangyarihang Pangulo, siya ngayon ay nahaharap sa mga seryosong legal na hamon, kabilang ang posibleng pagkabilanggo. Ang International Criminal Court ay kinasuhan siya ng crimes against humanity dahil sa kanyang papel sa madugong giyera kontra droga na kumitil ng libu-libong buhay. Inaresto noong Marso 11, 2025 sa paliparan ng Maynila, si Duterte ay dinala sa Taheg upang humarap sa ICC. Ang mga kaso ay nagmula sa kanyang panahon bilang Pangulo nang ang kanyang brutal na pagsugpo sa mga lumalabag sa bas laban sa droga ay nagresulta sa malawakang extrajudicial killings. Bagamat itinanggi ni Duterte noong una ang pagpakasala, inamin na niya ang extrajudicial killings at tinanggap ang buong legal na responsibilidad para sa giyera kontra droga. Ang pag-amin na ito, bagamat mahalaga, ay hindi sapat para mapakalma ang kanyang mga kritiko na humihingi ng hustisya para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Ang kasalukuyang sitwasyon ni Duterte ay ibang-iba sa kanyang dating posisyon ng kapangyarihan. Ito ay isang seryosong paalala na walang sinuman ang nakahihigit sa batas, at kahit na ang mga nasa posisyon ng awtoridad ay papanagutin sa kanilang mga ginawa.
Ang mahal na araw ay panahon ng pagninilay-nilay, pagbabago at muling pagkabuhay. Habang ating pinagninilayan ang buhay at mga salita ni Rodrigo Duterte, alalahanin natin ang kahalagahan ng awa, habag at pagpapatawad. Manalangin tayo para sa paggaling ng ating bansa, para sa mga biktima ng karahasan, at para sa lahat ng mga naapektuhan nitong magulong panahon sa ating kasaysayan. Ipanalangin natin si Rodrigo Duterte mismo na sana'y makamtan niya ang kapayapaan at pakikipagkasundo. Naway ang mahal na araw na ito ay magsilbing paalala na kahit sa pinakamadilim na panahon, mayroon pa ring pag-asa para sa kaligtasan. Yakapin natin ang diwa ng pagpapatawad at magtulungan tayo para sa isang kinabukasan kung saan ang kapayapaan at hustisya ay mananaig. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Ibalik mo kami sa liwanag at pagalingin mo ang aming bayan mula sa sugat ng galit, takot at kawalan ng pag-asa. Naway ang mahal na araw na ito ay maging panahon para sa pansariling pagninilay, para sa pagpapatawad at para sa panibagong pangako sa mga halaga ng kapayapaan, pagmamahal at habag.